Dahil eto na ang Tropa 1530. Tropa 1530! Tropa 1530 Public Service Edition. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon mga kaibigan, andito na po ang programang Kamalayan. Ayan po, ngayon po ay araw ng Biyernes. Ako po si Joyce Molon, makakasama nyo isang oras alas 4 hanggang alas 5 ngayong araw. At syempre kasama ko ang aking mga batang mga kuya, si Kuya Tato at si Kuya Albert. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon, magandang kamalayan sa inyong lahat. Si Albert Padlanto, buenas tardes a todos. Y bienvenidos sa Kamalayan. Wonderful Friday. Very interesting, malamang interesting na naman to kasi 2 linggo, di ba, parang napaka-challenging, napaka-interesting ang pinag-usapan. This should prove to be another wonderful day. Okay. Tato. Alright, so narito na naman po ang programang Kamalayan at sana po ay talagang na-appreciate nyo yung aming mga talakayan dito sapagkat hindi pa karaniwan to mga style namin pag-uusap dito eh. Alam nyo, no, alam namin na marami na shock dahil sa mga kakaibang pananaw namin, no? Pero hindi naman kami talagang opposite na masasabi nating hindi or rather wala sa lugar. Nasa lugar naman po kami, kaya lang nasa kabilang lugar. So, medyo may pagkabagong lugar yan. Kaya kung talagang susubaybayan nyo kami, marirealize naman ninyo na, may sense naman itong aming pinagsasabi rito. So, wag po kayo magtaka kung ano yung mga pinagsasabi namin na parang bago. Pero pag nakagisna na rin ninyo, sasabihin nyo, ay, tama naman pala sila. Yan. Ako po si Tato Malay. Alright, so, Joyce, ikaw muna, Joyce. Dahil marami ka pang... Oo nga, ayan mga kaibigan. Dahil Biyernes ngayon, papakilala na natin itong mga magagandang bata na kasama natin ngayon. Ayan. Paano mo ba i-introduce itong mga to? Ay, hindi, ganito na lang. Para matuto itong mga OJT nandito, pwede bang kayo ang mag-introduce ng sarili ninyo? Ayan. Eto sige, itong mic na yan. Ayan, para sa inyo yan. Share na lang kayong dalawa. Magandang hapon sa inyo, mga bini-bini. Ay, nagkahiyaan pa sila. Ayan, good afternoon po sa bawat isa. Again, ako po si Jeline from PUP at OJT po ng DZME 1530 Radio 1. At binabati ko po ang family ko at sa daddy ko po na mag-celebrate ng kanyang birthday sa Sunday. Happy birthday, Daddy. Actually, mamaya na po yung celebration ni Daddy. So, advance na. Ayun. So, yan sa lahat po ng friends and listeners po ng Kamalayan. Magandang hapon po sa bawat isa. Sama kami sa celebration. Big crush kami. Sige po. At hello po, magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na po sa mga listeners ngayon sa Kamalayan. Ako po si Christine Marcelo from Trinity University of Asia. Magandang hapon po sa lahat ng listeners, lalong na po sa family ko na nakikinig po ngayon. Yun po. Yehey! Kanina parang ayaw magsalita, no? Ngayon parang ayaw na ibigay yung mic. sanay. Ayan, ganyan ang mga kabataan ngayon. Kayo ba ng mga kabataan nyo, ganyan kayo? Ay, hindi. Hindi na ako magtataka pala. Then, kabataan namin, sobrang nervyos namin sa ganun. Hindi namin kakayanin yung ginawa nila ngayon. Hindi namin, kaya ba natin? Hindi kami makaharap sa tao, ganun. May elocution contest lang, declamation, yun lang alam namin.
Yan. So ayan, Tato, ano ba Okay. yung pwede nating pag-usapan ngayon na ano natin itong mga kabataan to makakasali sa ating kamalayan? In as much, na biglang ganun umirit. Alam nyo, sasabihin ko sa inyo ha, kayo ay Christine and Jeline. Jeline, anong last name mo pala? Kalong po. Kalong. Kalong, C-A-L-L-O-K-O. Kalong. Alright. So, Christine and Jeline, fourth year na kayo? Third year? Fourth year year. incoming. Communication arts students? Or Mascom. pati si May- Christine? Broadcast. Major in broadcast. Alright. Ang normally, okay. Sa akin ay gusto ko munang malaman ang mga backgrounders nyo, no, as to how or why are you taking up this course? Why did you decide to Bakit yan ang tinitik to nyo? take up mass communication or broadcasting? Gusto nyo mag-artista? Sales talk ba sa inyo ng magulang nyo I think yan? po, kinuha ko po kasi yung mass communication. Kasi po, gusto ko po ma-enhance yung, pagiging... Gusto ko ma-enhance yung communication skills ko. Ganun. Yan. Bakit pag hindi ba mascom, hindi may enhance kung communication skills? Sa tingin ko po, kasi pag masscom po, kasi pag sinabing masscom, parang mas more on focus po sila sa pagsasalita. Lalo na pag broadcasting po, di ba? Tapos yun po, nahihiya po ako ngayon. First time lang po nahihiya. Actually, there's always a first time, no? In First other time lang words, po kasi sa kamalayan. Pero Oo. nakapagsalita na din po kasi ako sa sakto yung punto. meron ka na pala experience. Oo. Kala ko first time. Veterano ka na pala? Hindi ka na namin pwede patawarin. Meron ka na pala experience. Kala namin first time mo talaga, kaya ina-allow namin. Si Sige. Jelly naman daw po yung Tapos ka na nun. Ayan. So, I took up this course po kasi actually na-inspire po ako dun sa friend ko na alumnus din po ng sa PUP din po. So, nung nag-start po yun, nag-host po siya nun sa church po. Nag-host po sila. And then, nung biglaan po na sinalang po nila ako, wala akong ka-idea nun. And ano po yun, third year pa lang po ako nun. Tapos, nung time din na nun, nagkakaroon po ako ng struggle na kung anong course ang kukunin ko sa fourth year, nung pagka po nag-college. Tapos, ayun, nung na-discover ko po yung sarili ko na mahilig po ako magsalita, mahilig ako sa tao, mahilig po ako sa publicity, mahilig po ako sa mga ganyan. So, parang dun po ako nagkaroon ng strong desire na bakit hindi kaya magkunin ko yung masscom. Tapos dun nga po, nalaman ko dun sa friend ko na dun siya nag-aral, ganyan. So, tunulungan po niya ako. And then, saka, ito na po. Saka, lalo po naging clear sa akin kung bakit kailangan ko pong kunin ng masscom. Kasi po, di ba, part siya ng media. So, dapat, hindi lang tayo basta, bilang isang Pilipino, hindi lang tayo basta nanonood, nakikinig. Dapat meron tayong pakialam. Kasi Pilipino tayo eh. So, yun po yung isa sa nakita ko. Sa kabilang kabataan, hindi lang kami po mga kabataan, lahat tayo. Buti naisip mo, nakatingin sa'yo kaming tatlo. Mga dagger looks. Ayun po. So, lahat po tayong mga kabataan, sa lahat po, dapat, sabi nga, di ba ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, dapat, bilang kabataan, meron tayong pakialam. Dapat aware tayo sa nangyayari. Hindi, kagaya po na tong program na ito na kamalayan. Dapat may kamalayan tayo. Aware tayo sa lahat. So, yun po. Yes, mabuhay ang Yay! PUP. Ano ba? PUP yan po. PUPians. Ayan, kasi nung panahon namin, wala yung ganun. Ano tawag niyo sa Ay, sarili taga nun? PUP din kayo, ma'am. Hindi ko na sasabihin kung anong year tayo gumraduate. Pero taga Wilson. PUP kayo. Ay, iska. Nung tinatayo pa lang yung PUP, nandun na siya. Hala. Grabe po. Hindi naman. Hindi naman po halata eh. Oo, diba? Ayan. Alam mo yung PUP talaga, lahat ng kahit saang stasyon ka pumunta, meron. Tama. Saka mo na, ikaw ba mascom ka? Hindi halata. Yung nga Kala course mo. namin nursing ka eh. Layo. So talaga, ito ang buhay mo talaga. At tanongin ko naman sa kanila, sa inyo, Christine and Jeline, ito ba magiging career nyo talaga pag nagtrabaho na kayo or sa ibang kayo, ibang fields din kayo babagsak kaya? Ito na ba? Ito na ba yung Ito na ano? ba talaga? Ngayon po. Sa ngayon po kasi, mas nahihilig po ako magsulat.
Pero hindi ko po ma-sure kung sa media pa rin po or saan. Pero since malawak naman po ang mass communication, pwede pong itry siguro muna sa lahat. Pero as of now, wala pa po. Hindi pa po talaga clear sa akin kung after nito, after I graduate, proceed po ba agad sa media or what. Pero yun po, still praying pa rin naman po kung saan. Ayun. Actually, Ako Christy, naman po, still, major ko po yung broadcasting. Pinag-iisipan ko po kung mag-broadcast po talaga. Pero mahilig naman po ako sa sa mga production. Kasi nga, malawak nga daw po yung mask ko. Mahilig po ako sa mga camera, ganyan-ganyan po. Yung magpag-FD, syempre, may experience na din po ako sa FD. Nung sa TV internship ko po. Tapos, yun po parang iniisip ko po, pagka-graduate ko po siguro, apply din po ako as a production staff po. Sa Ayan. Oo, share ko lang ha. Kasi nga, Tato, di ba sinabi ko, hindi talaga ito ang gusto ko eh. Wala akong, hindi sa hinagap, hindi ko gusto yung pagpasok dyan sa Mascom. Kaya lang nagkaroon talaga dahil yung pera ko na dapat sa isang ospital ako mag-i-enroll. Ando na ako eh. Biglang sabi ng tatay ko, ang mahal dito na. Paano yung kapatid mo? Ha? Dahil nakapasa ako ng PUP, mga barkada ko, hindi ka mag-aaral. Ano kukunin kong course? Yan na lang kaya ang open. Ang gagawin ko dyan? Nag-aral ako. Hindi ko, alam mo yun, totoo yung Tato eh. Wala sa puso ko yung pag-aaral ko. Basta nag-aaral lang ako, okay naman, nakakapasa naman kasi eto nga ako. Tapos merong prof na lagi niya akong sinasama. Sinabihan niya ako, hello, Miss Beth Rojas, prof din yan dati. Lagi niya akong sinasama lahat ng radio station, lahat. Lagi niyang nandyan ako. Sabi ko, ma'am, okay lang ba ako dito? Oo, ang ganda kaya ng boses mo. Gumagano pa ako. Hindi, naggagano lang. Kaya, tas nagtuloy-tuloy lang. Noong una talaga wala sa puso ko yung mga ginagawa ko eh. Basta okay lang. Basta lang makita ng tatay ko, ayan ha, pinaaral mo ko ulit. Ayan, gumraduate ako. Ganun lang. Alright. So, at least ngayon nakikita natin na Happy ka talagang, naman, Joyce. happy na walang hiya na at talagang hindi kasi okay, na-mention ko yung word na walang hiya. Alam mo, sa media, lalo na sa broadcasting, nako Christine, ito para sa iyo to, no? Medyo napapansin ko nga medyo mahiyain ka eh, no? Opo. Nako, kailangan maging extrovert ka. Hindi ka tatagal pag mahiyain ka. Alam mo, merong merong technique para magbago ang iyong pananaw on being extrovert, no? Sa bagay, sana yan lang yan eh. Pagkasama mo, puro walang hiya, magiging walang hiya ka rin, no? Sumama ka sa mga katulad namin, no? O mga katulad, si Christine, si Jeline ba, eto, hindi mahiyain to. Ayan, no? Yung mga ganyan. In other words, okay, eto tip ko talaga sa sa mga nasa Mascom din, no? Kasi maraming talented na nasa Mascom. Ang problema lang nila, mahiyain sila. So, hindi sila nagsasucceed. Kasi parang ayaw nila, gusto nila behind the camera lang. Okay naman yung behind the camera kung writer ka or producer ka. Pero kung host ka, tsaka yung MC, o artista ka, hindi ka pwedeng talagang masyado kung mahiyain, no? Right. Pero eto nga, ang sasabi ko lang sa'yo, para mawala lang yung hiya nyo. Kasi hindi kayo magsasucceed talaga. Sayang lang. Kawawa kayo pag tumagal ang panahon na parang sasabihin mo, ay, ano ba nangyari sa akin? Bakit yung mga kaibigan ko, alalaki na ng sweldo ko, layo na nararating. Tapos ikaw, nandiyan ka pa rin. But anyway, I know you have a lot of other talents, no? But one really attitude that you have to really change is being shy. You have to become, kumbaga sabi ko nga, pardon but yung talagang salita walang hiya. In terms of yung kahit saan ka iharap, kahit sino ang kausap mo. Kasi kung mag-i-interview ka naku, kung yung presidente ng Pilipinas sa interview mo naku, ewan ko lang kung makakasalita ka kagad pag ikaw ay nandoon na, no? So in other words, wala ka dapat ikahiya. Ang kahiya kasi iniisip mo lang baka anong sasabihin nila. Baka kikriticize nila ako. Yun lang naman ang mo dyan eh. Pero pag sinabi mong, wala akong pakialam, wala man nasabihin nila, yun. So yung attitude. Wala akong paki. Wala akong pakialam. O kaya, in English, ang sabi ko na, so what? Yan. Yun lang. Kasi kahit ano namang gawin mo, hindi ba, merong susuporta, babakapin ka, meron din ko kontra. So, wag mo nang problemahin yun. Sa buhay, mayroon talagang ganun. So what?
go. I just have to do this job. Go. I'll just go and do it. And especially pag ini-enjoy mo, lalong wala kang pakailan, di ba? Basta kung gusto ko to, ayun, enjoy ako dito, ito ang gagawin ko. Ganon. Dadagdag ko lang ha. Pero nung hindi ko pa kasama tong mga to, kahit paano meron pa ako natitirang Kasama mo si Ramon Tulfo, no? I mean, kung kasama mo si Mr. Tulfo na gregarious. Napaka-gregarious. At tumagal ka sa kanya, ay naku, huwag mo sasabihin, Nahiya ka pa. Nahiya ka pa. Pagdating mo sa amin, walang hiya ka na talaga. Hindi, mas lalo nga eh. Pansin nyo, di ba dati parang tahimik lang ako. Pero ngayon, hindi. Talagang sobra. Parang minsan nga iniisip ko sa sarili ko, bakit kaya ako ganito? Kasi itong dalawang to eh. May pasinis. Yung ngayon, Joyce. Kasama pa si George. Babalik natin sa sa pinaka mga lesson dito sa Kamalayan. Walang sisihan. Ako nga ito hindi lang alam ng ibang listeners ng ME, pero si Joyce pag narinig ko dati sa ibang istasyon to, ako kung ano yung mga words na nasasabi niya sa ere na hindi ko maisip kung paano niya nasasabi yun. Ayan, pero kasi tama kayo, walang sisihan. Choice ko to kasi nag-enjoy na ako sa inyo. Touch naman kami. So yun, talagang tinitingnan ako dito ni Christine. Ayan, sige. Napapatingin talaga. Hindi, kasi okay. Ito, ang programa natin kasi Kamalayan no? So in other words, we are more concerned about not necessarily your talent. Yung talent nyo, bahala kayo sa buhay nyo kung anong talent meron kayo, no? In other words, marami kayo niyan, I'm sure. So, hindi ko na pagdududahan yan. Pero yung paano nyo mapapalabas yung talent na yun, nagkakaroon ng balakid or mga hadlang dahil nga sa kahiyaan, yung mga ganyang issues eh. So, yun ang gusto natin tanggalin dito sa ating mga katulad yung mga estudyante, no? Pero that's applicable sa lahat ng field. Yung lalo na yung nalilinya ni Joyce talaga. Hindi ito nalilinya ni Joyce. Selling nalilinya niyan. Sales. Nasa sales yan si Joyce. Kung ano-ano binebenta. Mahirap magbenta. Hindi ka pwedeng mahiyain pag nagbebenta. Mahirap magbenta sa mga taong hindi mo kilala. Ayan, dyan talaga pakapalan talaga ng mukha dyan. Teka muna, sabi ko nga ganun minsan and then, pakapalan sa mukha yan. Pero that's an asset. I mean, I don't mean asset pa lang pag I don't mean it negatively. Sige. Alam mo ba, iniisip ko nga minsan kasi dumarating talaga yung point na maraming aspeto kasi yan na ayaw, ganito. Gusto ko lang sabihin gusto niyo 4 kilo ng taba? Joke. 4 kilo ng taba na lang daw ang bebenta niya. Joke lang yun. Joyce, hindi pinamimigay mo yun, hindi mo binebenta yun. Ay, nakapabor sa'yo yun Alright. So, in other words, ito mga kabataan natin dito na nakakapiling natin ngayon ay I'm sure nasa 4th year na yan. Kasi kung hindi sila talagang desidido sa course nila na ito, second year pala siguro yan nag-shift na yan. Siguro nawala na yan. So, nandiyan ka na nandun na kayo. Ang importante kasi kung gusto kong tanungin sa inyo ngayon ay sa palagay ba ninyo yung mga napag-aralan ninyo na kayo, nabigyan na kayo ng parang training or yung skills na kakailanganin niyo? Sapat na kaya yung mga nakuha niyo sa eskwelahan? Ako po. For me, hindi po. Kasi nung nag-aaral po, first year, second year, third year, pinag-aaralan po namin yung about sa radio, ano yung makikita sa radio, lahat po. Pero pagdating ko po dito, parang nabura lahat ng pinag-aralan ko doon. Parang walang-wala, ganun. So, iba po talaga yung na-experience na kesa dun sa loob lang ng classroom. Sabi nga po nung friend ko, yung mas maraming araw pong natututunan ng isang tao, hindi lang sa loob ng classroom, kundi pag lumabas ka na, kasi doon na yung real world. So, saka po, sa mga experience, isa rin po iyon na mas malaking chance na mas matututo po sa communication. Ako naman Christine. po, siguro po yung mga subjects po na
parang meron kami ngayon sa Mascom po ngayon, sa broadcasting. Like, yung radio production po namin, yung television production, yung sa film appreciation. Yung may mga activity din po kami na ginagawa na as of now ngayon na nasa intern po ngayon, na-apply po namin ngayon. So, sa tingin ko naman po, yung sa mga subjects po namin, meron din po kaming nalalaman na bago. Pero ngayon sa internship po kasi mas malawak po eh. Ngayon katulad ngayon po na parang salita po ngayon na on air pa po na katulad na yung sa hindi ko po katulad sa school na parang lang ang tawag doon. Parang activity lang po kunyari sa radio na parang magdi-DJ po kami, kunyari po magbibigay po kami ng news na parang i-air po namin doon. Na yung prof lang po namin yung makakarinig. Ibang-iba po ngayon na parang marami pong listeners na nakikinig. Pero yung mga observation ko kasi, talagang maganda talaga yung nag-OJT kasi nakaka-hands-on ka, na-experience mo talaga. Pero yung mga pinag-aaralan niyo sa school, wala bang, at least may foundation na napapakinabangan niyo nun as foundation. Pero ang experience ko talaga dyan nung nasa kabilang ibang trabaho pa ako, yung OJT namin talagang pagdating walang alam. Talagang tuturuan mo ng lahat. Sabi ko, ano ba pinag-aralan itong mga to doon? Kasi hindi applicable. Siguro mga knowledge nila baka hindi applicable, hindi na applicable. Baka marami kasi tinuturo din, yung mga medyo luma na. So pag abot mo dito, ito na yung nangyayari, iba na ngayon. Oo. Kaya tama rin yung may nag-OJT. No? Oo, lalo na nagpalit lahat ang mga klaseng equipment, no? Naging very modern, digital, lahat. So, yung alam dati na, kagaya ako, nagturo ako sa isang all-girls school ng Mascom, Communication Arts, no? For 18 years. So, yung alam ko, yes, naituro ko. Pero nung nagkuha na yung internet, naiwan na ako. Grabe, yung mga estudyante ko, mas marami na silang mga nakaka-research na sila on other matters na ako saan nyo nakuha yun? Bakit hindi ko alam yan? Na parang napapahiya dati, nga ako. sa book lang po. So, from that time on, I had to catch up also. And yun ang importante. Hindi ka pwedeng maiwanan ng panahon nga, sabi. So, ang mga naging teacher ko ngayon, yung mga estudyante ko, ituruan nga ninyo ako ng kasi noon, okay, computer, alright. So, at least, pare-pareho kami. Nagkaroon na ng iPad. Sila, merong iPad kasi may mga anak may ayaman eh. Ako, wala pa ako rin gusto kong iPad eh. Sabi ko, ano yan? Parinig. Ay, mga nakikinig dyan. Gusto ko nung iPad eh. Talagang, ignorante ako noon. Nakakahiya nga, pero alam mo, eto yun eh. Talagang, I had to be humble. No? I had to really admit na marami ako hindi alam. Sabi ko nga, mas alam, yung mga estudyante, mas alam na nila ngayon. As a matter of fact, kahit na kayo nga at this point in time, pag nagkaroon na ng yung mga ganyang gadgets na hawak ninyo, hindi na namin alam kung paano namin i-operate yan eh. Kayo, ang bibilis nyo makakakuha ng kwan. That is one of the advantages now of young people eh. Bigyan mo sila ng gadget, huwag mong bigyan ng manual, matututunan nilang i-operate. Oo. Kami, may manual na, hindi pa namin mapahanda. At huwag ka, mas bata, mas adept pa. Mga 5 years old yan kung ano Ito. Ganon, yung mga grabe. Ayan. In the meantime. Oo, pwede bang magparinig? Laptop naman dyan. Sige mga kaibigan, magbabalik po ang Kamalayan. Magpapakilala lang po tayo ng ating stasyon. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530.
Patuloy po kayo nakikinig dito sa ating programa Kamalayan. Ayan, okay na tayo. Oo, nagpo-programa na tayo. Sabay-sabay pa kayo nagsasalita. Oo, kasalanan yun ni Candy eh. Ayan yung pong ating mga suking tagapakinig. Si Cathy Garcia, si Reg Tan. Hello Gladys, kay Kakips. Ayan, alam niyo na kung sino yung Kakips ko dyan. Si Sir Willie. Oo, Sir Willie. At marami pang iba yung mga nasa abroad po. Benamin. Hello sa inyong lahat. Si Tina Ledesma, get well Tina. soon. Tina, anyway, na-divine siya. Okay na siya. I think she's okay. And magkikita-kita tayo bukas sa ating meeting. Yan. Sino pa ba? Alright. Ay, may babatiin lang ako kasi baka sabihin niya, ini-chipwera ko siya. Birthday niya rin sa linggo. Birthday ng daddy mo ito. Ano ba? Nahiya tuloy ako eh. Happy birthday, Han! Pangalan tatay mo? Happy birthday daw, Ate Joy Santos. Bukas. Ayan. Joy Santos bukas. Happy birthday. Alright. Happy birthday po. At, tawag dito, sino ba mga kailangan natin mga mabanggit sa ere dahil may birthday? Wala na? Sige. Hi pala, Gladys. Gladys, hindi mo ako tinawagan kagabi. Kasama mo pala ito si Joyce at nagpunta kayo doon sa isang... Pranic healing kayo. Anyway, okay lang. Alright, so... Ngayon ay kasama pa rin natin ang mga kabataan from PUP at saka Trinity, TUA. Trinity University of Asia, right? Yes po. And the Pacific ba yun? Hindi na. Wala na Dito Pacific. yun, yung Asian Pacific. Asia the Pacific. Dito yun sa Forty. Mga communication students. At natatanungan natin sa kanila ang mga bagay-bagay na kanilang na-experience ngayon sa eskwelahan at ito ngayon sa actual at nagkakaroon sila ngayon ng talagang experience na hands-on. Bigyan natin sila bigyan mo nga sila ng ng Eksena. pointers on how. Bigyan natin sila ng sample. Sige, tayo kayo Paan? dyan. Acting. Magsasalita. Eksena. Ginawang workshop. Ginawang workshop. Then, yung what can they do to be clear about ang tatahakin nila? What can be done? Kasi dito sa Kamalayan, ang tinutulungan namin ang tao para ma-achieve yung mga goals nyo. Pero kung hindi kayo Decidido. clear sa goals nyo, medyo ano yung mga ang tawag namin yan spaghetti brain eh. Pwede dito, pwede doon, ganun. Yung mga linya pa. Spaghetti pababa, pataas pababa. Iba pa yun. Baka mauwi nga doon. So, pero mabuti sana kung clear yung direction eh. And that is where you ask yourself, saan ba kayo masaya? Kung masaya kayo sa ginagawa nyo, unang-una, yun na lang eh. Where am I happy? Where am I contented? Kasi if you're working and you're happy and you're contented and you're excited about it, it's not work eh. It's fun. Okay. So, and there are other techniques. Okay. Ano ba? Yan, yung binanggit mo, Albert, maganda yan. Saan kayo masaya? Masaya ba kayo in front of the microphone? Maliban katulad sa ng mga... ganito? In front of the camera? Meron ba kayong ganung klaseng parang feeling na, wow, ang sarap mag-perform? Dapat you're aware of those things eh. Or, masaya ka behind the scene. Magsulat. Kunwari, sabi nga ni Christine, floor director. Yung mga ganun, no? Yung hindi nakikita sa camera, pero meron kang authority in a way, no? Dahil pwede mo sigawan yung artista mo. Wala ka sa Excel, wala ka sa frame. So in other words, may mga ganun, no? Masaya ka bang, like si Joyce, dancer ito. Dancer ka ba, Joyce? Yung may talent in dancing or singing or MCing. Ano pa ba mga kailangan pag nakikita mo sa radyo, sa TV at saka sa radyo? Ano pa ba mga performance activities?
Yun nga, mag-voice over, yung mga mag-iba-ibang boses, ganyan. No? Voice talent. May mga magandang kita rin yung voice talent. Ganito ang advice ko normally sa mga students. You will not know where you are good at or what you will enjoy unless you do them first. Yes. Subukan nyo lahat. Huwag kayo mag-focus sa isang bagay lang. Sasabihin nyo, ito na lang yon kasi ito na yung nakagisnan ko eh. Try all. Try everything. Pati matuto kayong, kung hindi kayo dancer, matuto kayong makisayaw at lahat yan. Alam mo, ako magkakaroon kami ng dancing portion wala dito. wala akong dance, ang tawag dito, know-how, background. Pero nung kasi nag-assistant director ako sa mga top directors noon, like sila Fritz Infante, and we handled mga specials, yung mga beauty contests, mga mutya ng Pilipinas, mga ganyan, no? Ay, ako FD, di puro girls, ay, enjoy. Hindi, pero eto, may mga choreograph numbers sila. So, in other words, at saka yung mga paglalakad, Juan. Ang director ko, normally, nasa taas yan eh. Nasa booth yan eh. Ako ang present doon sa stage. So, in other words, kung may utos yung director lang, papagawa at kailangan i-demonstrate, ako yung magde-demonstrate na yun. Kung babae yung sasabihin, ganito dapat ang kembot mo, ganito ang lakad mo. So, pinapakita mo yung... So, linabas mo yung female side mo doon. Of course, lumabas. Yan. Ganun. So, in other words, it's very important na you have to be interested in so many other aspects. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan, alam mo, ang bilis ng pagbabago ng panahon. Iba na uso, kailangan dito ka naman. O iba uso, ito na naman. Marunong ka dapat mag-adjust. O kung minsan lahat dapat alam mo. Yung ganun yan eh. All around ka dapat. Yan. Pero totoo yung sinasabi mo, Tato, kasi may nagtanong sa akin siguro, ilang taon na ba? 13 years ago, tinanong ako eh. Ano ang makakapagpasaya sa'yo? Alam mo, tumimo sa isipan ko yun. Bakit niya kaya sinabi yun? Tingin ba nito, hindi ako masaya sa mga ginagawa ko? Tapos unti-unti, parang laging may kulang. Ganon pala tayo habang tumatagal. Oo nga, no, parang ayoko na nito, dito na ako sa isa. So tama yung sinasabi niya. Kita mo, ngayon ko lang nalaman kung hindi niya pa ako pinag-exam, kung ano pala talaga ang gusto ko. May test nga. Meron kami kasi sa Kamalayan, meron kami binibigay na parang short test para lang malaman namin kung saan ka magiging nasa masaya. lang interest mo. Nasa lang interest mo. But although I'm sure sa schools yung binibigyan ngayon yan. But yun na nga, kung meron kayo ganyan sa mga eskwelahan nyo, mga especially mga personality tests or psychological tests or what, take them seriously. Yeah. I mean, these are things that have to be analyzed properly at para pag-aralan ninyo kung talaga saan kayo mas magandang pumwesto. Actually, favorite ko pong magsagot ng mga personality ko. Oh, yes. Oh. Ako, kapag po nag-internet po ako, usually, hindi po Facebook, kapag ganun, yun po. Nagsasagot ako ng personality quizzes. Ano ang po, birthday mo? June po. June 15. Ano ka, Gemini? Opo, yata. Gemini ka. Hindi ko po aware sa Gemini. Cancer. Hindi ko alam. Hindi po ako aware sa zodiac. Hindi ko alam. Hindi pa cancer yun. After ng Ako po cancer. I'm not ikaw, aware. Christy. July 5 po. Ito, cancer. Ikaw ang... Gemini ata. Hindi, cancer siya. Ikaw Ako po, ang Gemini. Gemini. Hindi mo alam? Hindi po ako aware. Hindi po ako Kala ko ba gusto mo yung mga ganyan? Ay, hindi po. Sa personality quizzes po, pag malalaman kung anong ugali mo na. Pero yung mga zodiac signs mo, hindi po ako nagtitik ng gano'n. Papalit-palit ba isip mo? Madalis magpalit ang isip mo. Madali po ako magsawa. Ayan nga. Ang Gemini ka. Ganun ang Gemini. Gemini nga. Dalawa. Di ba ganun din ng Pisces? Hindi, Pisces, Kasi isda ng facing conflicting Pero yung alam mo, ang sabi nga noon nagkaroon ako ng girlfriend na Gemini. Sabi sa akin, ang dami. Buti natatanda mo yung mga Ito nga pagka nagkaroon ka ng isang Gemini na girlfriend, para ka nagkaroon ng girlfriend na 10. Kasi pabago-bago ang takbo ng utak. Diba? Ayan. Ang bilis magbago. Mamaya ito gusto niya, mamaya ito na lang gusto niya.
Sabi ko, ano ba talaga, ate? Ano bang gusto mo? Ibig sabihin, sa Gemini lang yun. Hindi talaga katangian ng mga babae yan. Hindi. Yung pabago-bago. yun. Parang, Gemini kasi mas parang pronounced. accepted yun eh. Gemini mas pronounced yun. Mas mabilis magbago utak nun. Kaya nga, pag gusto mong i-guide siya, kailangan talagang lagyan mo ng blinders. Kung hindi, pag may nakitang iba yun, ay, dito na. Naku, hindi dapat pala talagang nakakulong yan. Ganun. Makakita ng iba, di pag pinalitan ka na. Ganun ba yun? Hindi, what I mean by, mas madali ka magpalit ng anong gusto mo or Yun na nga. hindi naman siya Hindi naman lalaki. Hindi naman relasyon. Ganun din na siguro. Pwedeng mangyari. Pwede na rin. Alright, anyway. So, babalik tayo doon sa ano. As I've said, importante ma-experience nyo lahat. Try anything. Try everything. And read everything. Mahilig dapat kayo, lalo na nasa communication kayo, kailangan palagi kayo nagbabasa. Hindi pwedeng wala kayong alam. Kasi, like kami, nasa radyo kami, dito, we have to be abreast as to what's really going on. What's happening out there. Sa morning pa lang, basa na nangyari. Bago pumunta rito, tune in sa TV, kung ano mga pinapanood namin yung mga ano dyan. Alam nyo na. Importante yan. Hindi ka pwedeng sasabihin mo na, wow, hindi ako mahilig magbasa ng dyaryo, magazine, or whatever. Ibig sabihin, kung nasa communication ka, ano yung communicate mo ngayon? Kung pag tinanong ka, anong nangyayari sa buhay, anong nangyayari sa atin yan? Ayaw ko. Tsaka kahit na yung nagbabasa ka ng news, hindi pwedeng yun lang alam mo. Or at that point, binasa mo yung teleprompter. Ganun. Hindi naman pwedeng yun lang. You have to have an idea what's going on kasi talaga sa mundo eh. Anyway, so yeah, be more aware. Alright. Prior to this, ano ang iniisip nyo dating gusto nyong gawin talaga sa buhay? Ano yung mga ambisyon nyo? Before Masscom became that course that you decided to take, ano yung original na nung bata kayo, ano yung gusto nyo? Ako po kasi talaga second choice ko lang po talaga yung Masscom. Ano yung original choice mo? Yung first choice ko po, either fine arts or multimedia arts. Mahilig po kasi ako sa mga drawing, ganun po. Ganun. Ano nangyari doon? Hindi ko po alam kung ano. Kasi sa Trinity po kasi wala pong course na fine arts. That's sad. That is At saka, sad. medyo malaki po yung tuition, kaya hindi po Okay. Alright. Di ka mag-UP. Okay. Magandang revelation yan. Hilig mo pa rin hanggang ngayon? Ano po, ginagawa ko din po minsan. Pag wala po akong magawa, alright. minsan ganyan. Alam mo, hindi mawawala yan sa buhay mo. You have to pursue further studies on that. Yes po. On Kasi fine arts. hindi mo ma-fulfill talaga ang mga sasabihin mong mga dreams mo eh. Pag hindi mo yan tinuloy, kahit pa paano, balikan mo yan. Kasi Bala ko nga po, after po ng graduation, nagbabalak din po ulit mag-aral ulit. Pero dun po sa gusto ko na po, na fine arts. yes, oo. Kasi iba, sasabihin, mag-master sila on communication. Pero sabi ko, bakit hindi kayo na lang mag-aral pa ng ibang subject para mas, mas varied yung interest mo. Tama. So, Skills. yun, originally. Yes, Mahilig ka mag-drawing. Yes po. Bakit? Paano mo na-discover yan? Hindi ko po alam kasi yung sa side po ng father ko, parang, ewan ko po, graduate po na yung papa ko ng accounting, pero hindi ko po alam kung saan ko po nakuha yung talent ko. Parang sabi po nila, parang napaka-creative mo pagdating sa mga ganyan-ganyan bagay. Parang, kunyari, kahit sa mga fashion, ganyan po, parang ganyan, mahilig din po ako mag-makeup. Parang open din po ako sa lahat. Ayan. Parang may, parang gusto ko rin po i-try yung ibang bagay. Katulad mo sa Masscom po na second choice ko nga. Sa bagay, sa Masscom, express mo yan, madali. Yes, So, marami ka pwedeng gawin, no? Alright. So, very good, Christine. Okay, si ikaw naman, si Jeline. Ano ang original choice mo? Actually, inisip ko pa nga po. Sa dami. Hindi po. Hindi kasi. Sabi ko na nga Gemini talaga ito. Hindi na alam ko na doon. Ako alam ko. Sundalo.
Nung bata po ako, mahilig po ako mag-imagine ng mga bahay, tapos mag-architecture. Pero hindi po ako, aaminin ko po, hindi po ako marunong mag-drawing. Hindi ko po hilig mag-drawing, pero mahilig lang po ako mag-imagine. Kung pwede nga lang po yung utak ko makikita ng iba para hindi na kailangan drawing. But anyway, napansin ko na din po sa sarili ko nung bata po. Kasi po habang nakikinig ako, in-evaluate ko na yung sarili ko. Nung bata ako, ganyan. Napansin ko po talaga na milig po talaga ako magsalita sa harap ng maraming tao. Okay. Kahit po nung elementary, sa harap po ng mga classmates ko, parang hindi ko po alam. Parang saya-saya ko po kapag public speaking po. Pati rin po nung high school. Saka nitong first or second year college na po ako, basta ang naging parang goal ko nga po nung first year ako, gusto ko pong maging MC ng isang show or maging TV host. Tapos binigyan po ako ng chance na makapag-MC sa isang wedding. So, nakadalawang beses po ako nun. Saka iba po yung happiness ko nung nagawa ko. Parang meron kang na-fulfill na isang bagay na matagal mo ng pangarap. So, siguro ever since, nung bata pa lang po ako, talagang hilig ko na po ang mass comm. Hindi ko lang po siguro maklear pa nung bata ko na mass comm pala ang course nun. Pero yun po talaga. Parang first love, ganun. Okay. So, in other words, all right, you're on the right track in terms of what you're taking up. Mukha. I-develop mo pa yan. Opo. You join mga Toastmasters clubs, mga ganyan. Para Yung talaga si to Toastmasters inaayos mo yung Na-enhance mo yung- structure ng public speaking Tapos, mo. Gagaling yung mga yan. Oo. Galing. Oo. At least, kung talaga mahilig ka mag-MC, you have to develop your MCing in so many other aspects. Pero in a sense, maganda na siya magsalita, no? Kasi hindi siya ma-u and I. Kaya mo mag-MC lang katulad ng mga... Continuous, Napunta ka na ba sa mga yung mga music bars? Yung... Hindi. ano yung tawag doon? Yung... Comedy bar? Mga Comedy bars. Comedy bars. Hindi po ako allowed. Alam mo, pumasok. pag-aralan Punta ka mo... doon, tapos yamong light lady. Alright. Eto wag mo lang kunin yung pagka-negativity ng karamihan nila. Pero kung makuha mo yung style nila, yung wit, yung bilis ng isip nila, Yung timing nila, timing, no? ay perfect yun. Oo, Galing. Vice Ganda ang labas Sila mo Vice yan. Ganda, yan. Okay. In other words, Ganon. yung ganong klaseng talent, Opo. yun ang kailangan talaga. Kasi kahit saan ka ilagay, Sila mabilis. alive yung ano mo, yung presentation mo, yung pagsalita mo. Hindi yung, ano sasabihin ko dito? Paano na ito? Ano po, parang malikot yung utak. Malikot ang utak. Madali ka kaagad. Dati I used to give that as a training when I gave a kasi I was involved in training some students before sa Center for Pop Music Philippines. Pero hindi ako nagturo ng voice. Hindi ako nagturo sa I gave a total performance workshop which entailed speech and skills development, acting workshops, and dance workshops. Hindi ako nagbigay ng dance. Kinuha ko yung, nakalimutan ko yung group na jazz group sila na jazz dancing. Anyway, in other words, kayo, okay, nag-enroll kayo sa eskwelahan, pero really, you have to take up other courses pa rin. Like, for example, acting workshops. Kailangan lahat kayo, kahit sabihin mo, hindi naman ako lalabas sa TV. Hindi. Kasi pag ikaw naging director, kasi most probably, some of you will become directors kasi kasama yan sa Field. Sa field. The most important thing is, if you are a director, you have to know how to act. Ako, I blame the director if there is someone who is not a good actor. Hindi ko bine-blame yung artist. Sa TV, movie. Sa TV tsaka sa movie. Kasi, Hindi, kasi field naman talaga. Ang may hawak talaga naman yung director talaga. actually, mas lalo na sa pelikula. Ang pelikula, it's a director's, medium. Everything that happens in the movie, yung lahat yan, ang may control dyan, yung director. Yes. So, pag merong hindi tama sa isang pelikula, it's the director's fault. Yes po. Lahat yan. So, pati acting. Kaya nga, yung mga katulad nga ni, share ko na lang dito. Sana hindi nakikinig si Francis. Si Francis Passion is the director of Nathaniel. And when I talked to him, and I told him all these things that we are discussing now, alam niya, sabi niya, ay naku,
paano yan? Hindi ako marunong mag-act na ako. Sabi ko na ako, Francis, kumuha ka ng acting workshop. Hindi ka pwede magdidirect lang mga professional actors na hindi mo alam yung medium ng acting na. Meron nga mga magagaling na director actually yung kasi obligadong i-motivate mo yung yung artista mo. So kaya kwento mo talaga yung ano yung nararamdaman para maramdaman din nila. So umabot sila yung point na yon. Para pag nararamdaman mo, ina-acting mo, mapaproject mo, mararamdaman din mga nanonood. Yun ang importante. Kayo ba naging part na kayo ng stage or na theater productions? Or? Kami, sir, may subject po kami na speech and performance. Tapos may activity po kami na parang mag-impersonate kami ng mga actress. Pero hindi kayo lumabas sa mga stage plays? Hindi ka nag-ano na din po, hindi po sa stage play, pero nag-ano na din po kami. Parang sa Sabayang Pagbigkas po. Mga ganun po na, mga ganun lang po. Ay, nako. Ang sarap. Ang sarap ng ang sarap mag-workshop ka para kay mga sir, para kay pero mga lolo ko. yung sa impersonate po na parang yung ginaya ko po nga doon si Kim Chu. Yun parang hindi, pero yung what I mean by stage performance, yung talagang may audience. Yes po. Na parang bigla nandun po yung professor ko tapos parang aak na po ako na parang yung gayang-gayang, parang bigla na lang po akong napaiyak, na parang nakuha ko yung bawat lines na binibigkas ko, na parang feeling ko na experience ko na din, na bigla na lang akong umiyak, na parang sabi nila ba, umiyak ganyan. Sabi ko, may part ata po yun. Hugot na naman. Wala na bang dyan dati kasi meron kami yung theater arts ba yan? Parang ganyan. So wala na ba ngayon sa inyo? Yung parang group. Ano yung tawag? Hindi, yung course you mean? Hindi yung Opo, alam ko po electives. Hindi po siya nasama this SEM, probably baka next. Okay. Kasi ang course ko Sana nun. po. Ang course ko nun. Alam ko meron. Ako nun, course ko talaga theater arts. Hindi kasi may subject yun eh. Oo, pero iba, subject lang. Hindi ako masscom Theater arts ako talaga. Sir, meron po sa amin, tawag po sa amin, Trinity Stagers po. Nag-a-act din. Yun. Pero hindi Hindi po. siya subject sa may mga... Pwede ka sumali doon. Yun ang Parang gusto ko sanang sabihin. Doon ka sumali. Oo. Pero Pero open nakikita po siya ko... sa Mascom pero nakikita ko dito kay Jeline, beauty contest ang sasalihan. Yes. Sige, Mahilig ka ba? May mga pointers kami sa iyo na yung Alam mga mo- pointers na binigay kay may ganyan. Alam mo noon, merong isang final exam sa marketing sa Assumption. Kinuha ako to be one of the parang, ano ba tawag doon? Panelists. Nire-grade na. May mga pinapagawa, may tinatanong kami sa mga estudyante at may mga tinatanong kami rin, no? Isang estudyante ko rin siya, pero basically, estudyante rin siya nung marketing professor. Si Bianca Manalo. Kilala mo si Bianca Manalo? Yung nag-beauty queen, tsaka lumalabas. Alam mo, ang talong ko lang sa kanya may balak ka ba sumali sa Binibining Pilipinas? Tapos sabi niya, meron. Sabi ko, sige, sumali ka. Sumali ka. Nanalo ba siya? Oo, nanalo siya. Oo, siya nanalo. Tapos nag-compete pa siya sa Miss Universe. Something like that. Maniwala ka sa amin kasi ang kamalayan, pag nagsabi yan, matatandaan pag nangyari sa'yo, parang sinabi na nila sa amin to. Yun, tama. Yung ex ni John. Ex ni John Franz. Marami akong mga naging ganyan na estudyante. Actually, yung sister ni Bianca, ganun din. Naging estudyante ko rin dati yon. Older sister niya. Naging Binibining Pilipinas din. Alright. Lahing beauty queen pala siya. Tapos yung iba naman, naging, kagaya ngayon, ewan ko kung nanood kayo ng show, ASAP last Sunday. Yes po. Napanood niyo yung Miss Saigon portion, yung nasa London sila, di ba? Tapos merong portion na yung mga cast ng Miss Saigon nag-perform. Yung si Tanya Manalang, estudyante ko dati yon sa Assumption din. Tapos, kilala ko yung father noon. Yung father niya, may mga radio station sa probinsya.
Sabi ko, Tanya, wala ka na problema pag graduate mo rito. Sigurado, sa iyo na yung mga radio station. Ikaw na mag-manage na. Alam mo, sagot niya sa akin, ayokong magtrabaho sa ganyan. Ano bang gusto mo? Mag-perform. Saan? Stage. And true enough, yun. Ang ginawa niya, nag-audition sa Sangon. Ngayon, Miss Saigon sa London, siya yung Kim. Wow. So talagang... O sa yung mga may balak mag-Kim Chu dyan. Baka si Christine mamaya. Yeah. Nakita natin. Nakita sa May Miss Saigon. Ay, naalala ko po yung sa TV intern ko po, in-extra po nila ako sa parang sa segment po na yung life giver po. Parang naging part po ako ng Ay, ikaw pala marami ka na pala experience. Naging doktor po ako nang wala sa oras. So yung pasukan mo yan, yung theater arts, yung mga, not necessarily course, pero yung may org naman na mga ganun yung na may workshop, tuloy-tuloy yung workshop. Ang galing, ang sarap ng mga workshop mayroon mga kasi parang mga sensitivity, yung maglalakad ka na hindi kayo magbabangga. Yung kung ano mga activities, ang sarap sa sa acting workshop, na feeling. Oo. Teka lang hindi po kapal to, taba lang. Hindi, kasi nga, natutuwa ako pag talagang ang mga taong pinag-aralan nila, yun din ang nagiging career nila. Dami kasing, di ba? Natapos ng nursing, call center. Hindi ko naman siya kasama namin. Masama yun. No? Kaya lang, sayang kasi yung panahon na inukol nyo sa isang pag-aaral na hindi nyo nagamit. So, sana nagagamit nyo. No? Anyway, wala na tayong oras. Albert, magpasalamat tayo sa ating mga panahon ngayon. Maraming salamat sa inyo, Christine. Last words. Okay, Christine. First of all, thank you, sir, kasi binigyan niyo po kami ng mga advices about sa field po namin. So, sa gusto ayaw nyo, bibigay ng advice. So, sa lahat po ng listeners po, maraming lang salamat din po sa Kamalayan po. Yun po. Okay, Jeline? Yun. Again, thank you, sir, dun po sa advice nyo. Actually, ngayon ko lang din nalaman na pwede pala lahat, i-try. So, yun. Thank you, ma'am. Thank you, sir, sa lahat din po ng listeners ng Kamalayan. And kay Ma'am Ken na nagpapasok po sa amin dito. Nung biglaan. Yan ang talent coordinator na. Thank you, Ma'am Ken, kay Sir Alex. Sa lahat po ng listeners. And again, happy birthday po sa daddy ko at sa kapatid ko po sa September 29. Ayan. So, God bless po sa lahat. Okay, Albert. Okay, maraming salamat na sinubaybayan nyo kami, nakasama nyo kami buong linggo. Napakasarap nitong lahat ng mga talakayan natin this whole week. Very interesting and very exciting. Yung parang sandali lang natatapos kasi napaka-interesting. So next week, it should be more interesting for you people. Thank you for joining us here at Kamalayan. And have a wonderful weekend. Albert Patlan po. As what normally we would say here, talagang etong mga programa natin dito na binibigay araw-araw ay talagang masasabi nating importanteng marinig ninyo dahil kakaiba ang aming mga nabibigay na mga pananaw. So sa ngalan ng aking mga kasama rito, ito po si Tato Mara yung nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat. At antabayanan po ninyo ang programang The Phenomenon Comeback of Danny Atienza. Ayan, maraming salamat sa lahat. Kay Candy, syempre, kay Papa Alex, at sa mga kasama dito. Ako po si Joyce. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy weekend, everyone. Take your tongue to a Fontana Gastronomy today. Enjoy our affordable food and beverages promos. We have unlimited pizza with bottomless drinks for pizza lovers. We have unlimited Korean grill from Samgyeopsal, Chattelbaki to Bulgogi. But if you want a delish bunch of eats for 6, we give you the Boodle Bundles promo. From Kapampangan set, Inihaw set to Filipino set.